Magandang araw muli at pag-aaralan natin ang salita ng ating Panginoon at magpatuloy nga po tayo dun sa ating series ng ating topic na Growing Deep, Being Rooted in God's Word. So, ang ating pong verse na pag-aaralan ngayon ay matatagpuan sa aklat ng 1 Peter 2:1 hanggang 3. So, sabi dito, in Tagalog, kaya nga talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan sapagkat naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. So, yung ating topic ngayon is pinamagatan na rid yourself of all impurities. So, marami tayong mga bagay na o mga ugali na dati ay hindi natin nakakalain na may pagbabago pa naman gaganap. O mga ugali na against sa kagustuhan ng ating Panginoon. At tunay nga na sa pagpapatuloy o pagpapatuloy ng pagsunod natin sa ating Panginoon, maraming changes yung ginagawa niya sa atin. Isa na nga rito yung pagiging matigas natin ang ulo or hindi pagsunod sa kanyang mga salita. So, para sa ating unang katuruan, sabi dito, we ought to avoid impurities. So, lahat tayo, ang hinahangad natin ay sabi nga ay mabago yung buhay ng bawat isa sa atin. Alisin yung mga pagkainggit, yung mga pag-iisip na masama sa ating kapwa, at bilang mga Kristiyano, hindi nais ng Lord na maging mainggitin tayo. Na kapag nakita natin na yung isang tao ay umaangat, ang gagawin natin ay idadaw natin sa harap na isupport natin. So marami tayong dapat na iwasan upang sa ganun ay makasunod tayo sa layunin ng ating Panginoon at hindi nais ng Diyos na maging mainggitin tayo. Hindi nais ng Diyos na maging mapagmalaki tayo, kundi maging fair tayo sa bawat isa, yung treatment na meron tayo sa kanila. Pangalawa, sabi dito, we ought to drink spiritual milk. So kung titingnan natin, di ba, pag baby pa lang, ang goal niyan o ang nais niyan is dumede. At minsan, experience nung nagkaroon ako ng kasama na nagkaroon ng anak, and hindi talaga siya madali. Dahil sabi nga, ay kapag nagugutom yung baby mo, kailangan mong padidehin. So minsan, madaling araw, at talaga nga na hindi biro yung magkaroon ng anak o mag-alaga, magpalaki ng anak. We need to be ready for everything na kapag nandyan na is handa ka na. At yung kailangan ng bawat sa atin. Sabi doon, hindi na kape o ano pa man yung pinapainom sa atin ngayon, kundi gatas. Sabi nga doon sa verse number 2, gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas ng espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, yung bagay nito ang nire-represent sa atin dito is, sabi nga doon is yung pagiging matapat natin sa ating Panginoon. Habang tumatagal ay mas lalo tayong lumalalim, lalo tayong pinag-aaral natin yung salita ng ating Panginoon. At isa yun sa mga bagay na kailangan natin laging ipaalala sa sarili natin na alisin natin mga bagay na pwedeng makahadlang sa buhay pananampalataya natin. At ganun din na magkaroon ng masasabi yung ibang tao sa atin. Pangatlo, we ought to grow up into salvation. So alam naman natin na kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, ang Diyos at tagapagligtas, andyan na talagang yung kaligtasan ay
patuloy nating makamtan sa ating Panginoon sapagkat yan yung promise ng Lord sa atin na kapag nagkaroon tayo ng mga bagay na kailangan, sabi nga ay enhance pa, ay i-grab natin yung mga opportunity na meron tayo. So, feed yourself with what is pure. So, yun. I mean, we ought to drink spiritual milk. And last, we ought to grow up into salvation. So, lahat naman tayo hinahangad natin na talagang lumago dun sa salvation na makukuha natin. So, ano ba yung mga bagay na pwede pa natin gawin at i-enhance, ano mga bagay na pwede natin ilagdag at maging, sabi nga ay bestseller. So, maraming ganun. Minsan, may mga bagay tayo na dapat isa lang alang. So, we ought to grow up in salvation. So, maraming nagnanais, naghahangad na talagang ma-level up pa yung buhay pananampalataya ng bawat isa sa kanila. At dahil sa salvation na nakuha nila, ay tunay nga na nawa ay mag-impact ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Ganun din na yung relationship na meron tayo sa ating Panginoon ay mas tumibay at mas lumago pa. So, para naman po sa ating application, sabi doon, rid yourself of all impurities. So, alisin na natin, iwaksin na natin sa ating sarili yung mga bagay na hindi karapat-dapat o hindi kanais-nais sa ating Panginoon. At pangalawa, sabi dito, feed yourself with what is pure. So, kailangan natin na mag-feed ng mga bagay na dapat ay, sabi nga, ay masustansya. Kasi kapag hindi ito masustansya, pwedeng maapektuhan yung mind ng tao. Yung pagtingin sa kanya ng tao. Kaya mas maganda na talagang maging maayos yung magiging kahihinatnan ng mga bagay na ginagawa natin. So, we need to focus on what we target. So, just pangalawa, sabi dito, pangatlo, grow up from the grace to grace. So, lumago tayo ng talagang tunay na naglilingkod sa ating Panginoon at hindi yung nadidiktahan lang ng kung sino-sino na kasi ganito, kasi ganyan, but we need to attend para malaman natin. So, yun po, I hope may natutunan tayo sa maikling topic na to. Salamat sa patuloy na pakikinig at panonood. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.